May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan sa Main Confessions. Dear DJ Main, magandang gabi po sa'yo at sa lahat ng ka-vibes nating nakikinig ng programa mo. Ako nga pala si Leslie, 32 years old, na taga Tondo, Manila. May trabaho ako at isa akong labadera. Hindi ganong kalakihan ang kinikitang pera, pero sapat na para may makain ng 3 beses sa araw-araw. May asawa at mga anak na rin ako. Isang babae, isang lalaki. Pareho silang nasa elementarya pa lamang. Ang asawa ko nga pala ay si Tyrone. Live-in kami simula pa noon. Halos mag-iisang dekada na kaming nagsasama. At ang trabaho naman niya ay rumakit sa pagkakarpintero. Pero dahil nga racket lang ang trabaho niya, mas madalas siyang natitenga sa bahay. Kaya malaking problema talaga dahil hindi namin magawang makaipon at hindi rin namin mabili ang mga kailangan ng aming mga anak. Noong nagsisimula pa lang kami, hindi ganito ang pangarap namin. Siksik at liglig pa kami sa mga ambisyon hanggang sa naudlot at heto na kami ngayon. Hikahos at talagang walang araw na hindi napagod sa pag-intindi sa kanya at pagtatrabaho. Akala ko nga sa loob ng 10 taon may magagawa kaming mababago ang aming pamumuhay. Pero hindi pala. Masasabi kong unti-unti na akong nagsasawa sa relasyon namin. Ayoko man sabihin ang ganitong bagay, pero nakakasakal na rin kasi. Isa pang dahilan kung bakit nagsasawa na ako ay sa tinagal-tagal ba naman naming mag-asawa, hindi pa rin kami kasal. Palagi niya namang sinasabi sa akin na sa susunod daw ay ikakasal na rin kami. Pero hindi na ako nag-e-expect kung kailan. Kasi puro pangako na lang naman ang kanyang ginagawa at laging napapako. Nagkaanak na kami lahat-lahat. Wala pa ring basbas ng pari ang pagsasama naming dalawa. Hindi lang yan, DJ Main. Ang isa pa naming nagiging problema, yung mas madalas niya akong alukin na makasiping siya. Pumapayag naman ako sa alok dahil mahal ko siya, pero parang nasasanay na kasi siya na ganoon ang routine namin. Kaya naman dito ko naisimulan ang aking confession. Noong isang gabi, galing ako sa aking trabaho. Sumalubong sa akin ang asawa kong nag-aabang lang na makasiping ako. Nung una naman ay wala kaming problema doon dahil parte na siya ng pagmamahalan. Pero habang tumatagal kasi, dumadating na sa punto na kahit pagod ako, inaaya niya pa rin ako. Para kasing nagiging pampalipas oras niya na dahil wala siyang trabaho. Ang trabahuhin ako, kaya nga mas madalas akong napapagod. Meron ngang isang beses pinilit niya ako. Umaga. At ang una kong ginawa bilang isang ina ay ipaghanda ng almusal ang aking mga anak bago sila bihisan at samahang pumasok sa eskwelahan. Pero iba ang nangyari nung umagang iyon dahil paggising ko, imbis na maghanda at maging produktibo sa araw na iyon, pinigilan ako ng asawa ko at inaya niya akong makipagtalik sa kanya. Han, baka naman, bago ka bumangon, gawin muna natin. Naman ang aga pa. Kailangan ko pa maganda ng almusal ng mga bata bago sila pumasok. Sige na, Han. Mabilis lang tayo. Namimiss kasi kita. Anong na-miss? Halos araw-araw na nga natin ginagawa to. Doon siya natahimik sa sinabi ko. Kaya naman, naisipan ko na bumangon na. Pero bigla niya akong hinatak papunta sa kanyang tabi. Hindi na ako nakapalagpas sa mga ginawa niya dahil
bigla niya akong hinalikan. Naramdaman ko ang malambot niyang labi. Halos lamunin niya ang buong pagkatao ko. Piliting ko mana kumawala sa pagkakayakap niya. Pero huli na. Yakap na ako ng mga oras na iyon. Hanggang nakatapa at nakaibabaw ako sa kanya. Kitang-kita ko sa reaksyon niya na nakikiliti siya kapag nagtatama na ang dibdib naming dalawa. At doon, naramdaman ko na parang may humuhulma at tumutusok na lang na matigas sa pagitan ng mga binti ko. At noong naramdaman ko iyon, inalok niya ako na ipasok sa loob ang kamay ko. Nag-aalangan pa nga ako nung una, DJ Main. Pero dahil nga sobrang tigas na ng kanyang alaga, parang naakit ako at di ko na rin napigilan na pagapangin ang aking mga kamay. Nagsimula ang lahat habang naglalapat ang kanya-kanya naming labi. Unti-unti niyang inaangat ang aking kasuotan. Ramdam ko yung init ng dalawang palad niya. Umaakyat sa magkabilang tagiliran ko. Hanggang sa tuluyan niya na akong mahawakan at masipsip ang pasas ko. Mahal, ang sarap. Kainin mo pa nga. Sige mahal. Humiga ka na. Naramdaman ko na lang na parang namumulaklak na ako hanggang sa nagsalita pa siya. Mahal, basang-basa ka na. Gusto mo bang ipasok ko na? At doon nagsimula ang pag-araro niya sa aking kalachuchi. Ramdam ko na sobrang tigas at init ng kanyang sandata. Mahal, ang sarap. Bilisan mo pa. Akala ko ba ayaw mo? Bakit ngayon nakikiusap ka? Hindi na ako nakasagot pero ramdam kong bumibilis ang paglabas-pasok niya. Halos magsisigaw na ako sa ginagawa niya sa akin hanggang sa maramdaman ko na lang na parang unti-unti nang nanginginig ang katawan namin. Mahal, malapit na ako. Ako rin mahal. Sabay tayo ha. Halos mawala ako sa sarili nung ipinutok niya ang lahat. Ramdam ko yung init at pagdaloy ng puting likido sa loob ko. Pakiramdam ko nga mabubuntis ako sa dami ng nilabas niya. Pagkatapos noon, hinalikan niya ako at nagpasalamat. Sabay natulog ulit. Kaya naman noong pinagmamasdan ko siyang himbing na himbing, ako naman ay bumabangon o bumangon para magsimula ng mag-asikaso. Medyo parang nahimasmasan ako. Sobrang naiinis ako na parang kaya niyang makuha ang gusto niya. Alam niya kasi kung paano painitin ang aking katawan. Imbis nga na maghanda ako ng pagkain para sa mga anak ko at para maihatid sila, ako ang sinibog ng mister ko at ako ang tinrabaho. Sobrang nakakapagod, DJ Main. Imbis na siya ang maging haligi ng tahanan at kaagapay ko, siya pa ang numero 1 nagbibigay sa akin ng perwisyo. Kaya minsan, napapatanong talaga ako sa aking sarili. Bakit nagagawa ko pa ring manatili kahit araw-araw na akong nauubos? Kahit parang wala nang natitirang lakas para sa sarili ko, nandito pa rin ako. Siguro nga dahil umaasa pa rin ako na balang araw, magbabago siya. Na baka isang umaga, magising siyang hindi lang ang sarili niya ang kanyang iniisip. Na baka isang araw, mapagtanto niya na hindi lang pamparaos ang katawan ko. Kahit sakal na ako sa sitwasyon namin, mas takot pa rin akong umalis. Siguro dahil nga may mga anak kami na nagdudugtong sa amin. Natatakot ako na mawalan sila ng ama. Kaya heto ang tanong ko, DJ Main. Ano po ba ang dapat kong gawin sa ganitong sitwasyon? Manatili sa alam kong araw-araw akong talo at araw-araw akong napapagod o umaasa
na lang balang araw na may magbabago at maisip niya lahat ng aking ginagawa para sa kanila. Ayokong maging delusyonal, kaya ayos lang sa akin na maging prangka kayo. Maraming salamat po. Hanggang dito na lamang. From Leslie of Tondo, Manila. Hindi ka naman napapagod dahil ayaw mo na. Napapagod ka kasi ikaw na lang palagi ang umiintindi. Ikaw na lang ang bumubuhat. Ikaw na lang ang umaasa. Habang paulit-ulit mong hinihintay yung pagpapagong hindi dumarating. Para sa lahat ng ka-vibes dyan na tahimik na lumalaban araw-araw. Kung ramdam mong ubos ka na, baka panahon na para pakinggan ang puso mo. Dahil minsan, ang pinakamabigat na pagod, yung pagod ka na sa isang taong hindi ka naman sinusuklian ng laban.